Ito'y mini version ng isang circuit breaker and it is smart. Ang tanong, bakit maliit? Mas mahina ba ang performance nito kasi maliit? Diretsahang sagot. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Wow! Kung itapat mo ito sa mga regular breakers, and also like this, kalahati lang ang size nito. But size is deceiving. Kung ikumpara mo ito sa mga malalaki, these are only 16 amperes, 20 amperes, and 32 amperes. This one is 63 amperes. Pareho to sa aking main breaker dito na 63 amperes or katulad dito na 63 amperes also. Kung pareho lang ang current rating nitong dalawa, ibig ba sabihin na maliit ang mga components sa loob nito? Possibly yes, para magkasya ang mga components sa maliit na case nito kasi compact size nito. Bakit merong maliit na ganito? Space. Kung katulad dito sa aking panel, halos wala ng space, ito na lang natitira na maliit na space dito sa gilid, then hindi magkasya ang regular size na breaker. So ito ang sagot. Anyway, pareho lang naman ang capability niya sa malalaki na breakers. Since maliit lang ang mga components nito sa loob, in most cases, under 100 amperes lang ang ratings ito. While itong mga malalaki ay may sobra sa 100 amperes ang rating. Tulad nitong single pole na breaker ko dito, ito ay 20 amperes also. Then tulad ng mga sub-breakers dito, itong mini version ay isa ring MCB. Meron na itong over voltage protection, under voltage protection, over current protection, and over power protection. Meron itong other two variants at ang isa na nabili ko ay ito. Ito yung isang release switch lang. Wala itong whatsoever over or under protection. Hindi ito katulad ng aking 20 amperes na breaker dito, na single pole na breaker, na meron siyang over current protection and short circuit protection. So, hindi mo to pwede gagamitin as a circuit breaker kasi walang protection. Ito, pwede. Kung hindi mo kabisado ang identity ng dalawang breakers dito, hindi mo malaman kung anong merong protection, pero may color coding naman siya. Ito, naka-green, it means ito yung may protection. Yung pink naman or orange, itong sa relay switch lang. Pero actually may mababasa ka dyan. Dito sa ating una na breaker na merong protection, nakalagay dyan, VA Protect, meaning Voltage Ampere Protection. Then nakalagay pa metering. Ito wala talaga nakalagay dito na function. So it means ito ang release switch. Okay? Itong mga buttons niya dito actually are made of silicone rubber. ABS plastic to. So this is flame retardant ang kanyang ginamit na materials para sa kanyang case. And this is from Taxnell. So maganda naman ang brand niya. Madali lang ang pag-pair nitong breakers sa app if you already have the Tuya app or Smart Life app on your phone. Again, you can download the Tuya app or Smart Life app mula sa Google Play or sa App Store. So I'm using Tuya for this. Check natin kung ma-discover ba siya. Wala pa na-discover. So we'll just press add here at the top, add device. Then naghahanap siya ngayon. So ito nakita na Wi-Fi Smart Pro. So you tap that para mag-add. Then you change the Wi-Fi to 2.4 GHz kasi 2.4 GHz lang ito. Tap, okay. It's now pairing.
nagbi-blink pa yung blue, so it's connecting still. Failed to connect. Ulitin lang natin. Sometimes mahihirapan yung 2.4 GHz lalo na kung marami kayong IoT devices tulad ko dito sa bahay. Marami akong mga sensors at etc. na nasa 2.4 GHz. So crowded yung 2.4 GHz kaya hindi siya agad makakonect. Failed again. So ulitin natin. Failed to connect to the router. So doon ko i-connect sa aking Wi-Fi repeater kasi nahirapan ako sa aking main 2.4 Wi-Fi channel. So try natin ulit. Reset the device. Okay, it's blinking. Blinking slowly. So try natin. So marami namang paraan sa pag-pair kung di successful yung una, yung normal, then there's another way. So hindi problema actually. Okay, it's connected already. So nakalagay dito Wi-Fi Smart Protect. You can rename it actually, but later i-change ko yung name niyan. But in the meantime, transfer ko to. Wala pa dito. So, ilagay ko lang to sa living in the meantime. Then, I can change the name later kung gusto kong i-change yung name niya. Okay, done lang muna in the meantime. So, ito na yung main page niya. Ang nakita natin dito ay yung energy meter niya. So, capable kasi ito sa energy meter yung ating isang variant na may protection. So kaya sa baba makita dito na merong switch, electricity, time, and setting. So electricity is yung consumption natin. Wala pa yan. Then time is you can set timer here para kung gusto mong mag-schedule sa pag-on ito. So ito ang gagamitin mo, timing. Then you go to settings. So nakalagay dito, you can put countdown kung gusto kang mag-countdown kung ilang oras mag-on or mag-off. And then relay status, naka-indicate dito memory. Ang ibig sabihin nito, this is the power on state. Bale, ang ibig sabihin nito, kung naka-memory siya, kung ano yung last setting before nag-power outage, pagbalik ng kuryente, babalik siya doon sa kanyang last setting. Kung on siya, din babalik siya sa on. Kung naka-off siya, before nag-power outage, then babalik siya sa off. So, memory mo lang tayo. Kasi yung usual ko na settings. Memory. Okay. Then, light mode. May mga settings dito. Ang ating lights ay pwede natin i-indicate sa relay, position, kung ano yung on niya. Dalawa kasi yung light dito, blue and red. Okay. So, relay lang muna. Observe lang natin kung paano natin i-set. Then you have also maintenance lock, power off the device or press the button 4 times to release the maintenance lock. Okay. Kung ayusin mo. So meron siyang option. Meron din ditong lag kung ano yung ginawa mo sa switch. May alarm lag, may setting lag, so then may switch lag. Sa setting lag, ito ang naka-indicate at 9:34, breaker tripping, turn on threshold. Okay, so naka-indicate, ang ganda na ito. Ngayon ako nakakita ng ganito. So yan ang lag, maganda siya. Then alarm setting, kung gusto mo mag-receive ng alarms, whatever for example, nag-break yung alarm mo, then you can set here. Meron siyang breaker tripping, may overcurrent alarm. Yung overcurrent protection na is, ang threshold is up to 63 amperes. So naka-on yung breaker tripping. Kung over voltage alarm naman, ang nakaset is 265 volts. Sa mga relays ko na smart, ang ginawa ko is
I changed this to I set this to 250 volts lang kasi mataas yung 265 eh. In fact, yung mga appliances natin is mostly hanggang 240 volts lang. Ikaso lang, yung power company namin dito, sometimes susubra sa 240 volts, mga 240 plus, 241. So, kaya inilagay ko na lang sa 250 kasi mag-trigger yung ating breaker na smart kahit walang nangyari. Dahil lang doon kasi malakas yung kuryente. So, sure tayo dyan. 250. Ang under voltage naman, nakalagay dito 85 volts. I usually set my under voltage to 200 volts to protect my devices, my appliances. Kasi below 200, mangyayari dyan is nag-operate ng, for example, yung fan, pero mahina yung ikot. Ganun siya. So, 200 volts para talaga mag-off ang ating device. High power alarm, you can set the threshold here, naka-off siya. Then, it's up to you kung in kilowatts to kung ilang watts ang ilagay mo dyan. So in the meantime, cancel mo lang natin. Ito yung mag-set. Pag-aralan mo na natin yan kung anong value ang ilalagay natin dyan. So I think yun lang ang sa settings. Then dito sa main page niya, hahanapin natin to. Saan siya? Ito na, nakalagay sa baba. Wi-Fi Smart Meter Protector. Ilagay ko yan sa itaas. So, yung isa naman, ang ating iset. Yung isang breaker, I mean. Sumayos na tong kanyang position niya. So, naka-upright siya ngayon para maintindihan natin. So, ito ang input galing sa ating main line or galing sa ating outlet, for example. Then, ito ang out natin. Pupunta sa load niya. Ito ang ating wall socket. Ito, again, yung dalawang lamps dito plus yung mechanical button dito or physical button. Yung upper light is for the Wi-Fi indicator, and sa baba naman is yung status ng breaker, on and off. Okay, so i-plug natin. Let's wait. Yun, nag-ilaw na yung red at nagbi-blink na rin ang blue. It means it's going to be paired. Nag-antay siya ng connection sa ating app. So i-add natin sa app natin. Okay, naka-connect siya. And Alexa automatically add the device also. So in the meantime, nakalagay dito Wi-Fi Smart Switch lang pangalan niya. We can add it to another room, living room muna in the meantime. Then let's done, push done. So okay na yan. So again, remember this is a relay switch only. So makita din sa baba, switch, timing or timer, then settings. Kung ma-observe nyo, wala siyang energy meter. Okay? Kasi wala to energy meter. Simple lang to siya. So meron siyang countdown, meron din relay status, yung light mode niya, meron din. So we can choose kung ano yung light. So ang pinili natin is relay mode para malaman lang natin na on and off siya. Then you can also may child lock ito, so meaning hindi magalaw ng bata, or kung i-push mo tong physical button dito, hindi siya magpa-function kasi nakalock dito. Yan ang function niyan. Okay, so yan lang. Ang log niya, titingnan natin ang log niya, anong nasa sa log. Ang log niya is on and off, switch log, alarm log, meron din. Setting logs is simple lang, yan tingnan niyo, memory, light mode, relay, child lock off. Yun lang. Wala nang iba. Okay, kasi simple lang yan. So that's it. So dito naman sa ating homepage, nakita natin dito yung pangalawa natin na breaker or itong Wi-Fi smart switch. Naka-on siya dyan, nakalagay. If I'll push the button to turn it off, kung titingnan nyo, ang ating light ay naka-off. So naka-off siya. Ang red dito sa indicator lamp is off. Then naka-steady blue tong indicator lamp dito, meaning connected siya sa ating Wi-Fi. So naka-off ang lamp. Then we'll try to turn on the switch. Then pabalik natin. Yan,
on na yung red lamp niya, yung indicator lamp niya. Yun lang. Then, you can also turn the relay from here sa button. Okay, nag-off yung light natin. Nag-off ang indicator lamp dito. Then, turn it on again. Okay, yun lang. Pareho lang siya sa isa dito. Isaan ko ba gagamitin ang dalawang mini versions na circuit breaker? Dito sa aking bagong setup na meron ng ATS. Itong merong protection ay gagamitin ko dito sa aking box na maliit para sa main service line or from the power company to the ATS main power input. While itong walang protection ay gagamitin ko dito para sa reserve power input ng ATS mula sa power station or power or solar inverter. Abangan nyo ang bago kong setup sa next video. In the meantime, I'm tagging these products in this video para doon kayo makabili sa official store ng Taxnel where I bought these items. Daghang salamat, bye!